Ang Energy Security, Food Supply at Financial Stability Sentro ng ASEAN Response Plan, ayon yan sa kalihim ng Department of Trade and Industry. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Genesis. Palakas ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN ang hakbang para sa pag-ibayuhin ang koordinasyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa gitna ng lumalalang kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, sa kaniyang pambungad na pahayag sa ika-27 ASEAN Economic Community kung AAC Council meeting ngayon sa Cebu ngayong araw, Webes, sinabi ni Roque na nagpapatuloy ang mga talakayan ng mga economic ministers kasunod ng isang special virtual meeting na tumututok sa mabilis na nagbabagong sitwasyon sa Middle East. Binigyan din ng kalihim na mananatiling nakatuon ang ASEAN sa matatag at may maghahakbang na paggagawa ng proseso ng consensus building upang maisulong ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon. Ayon kay Roque, ramdam ng mga ekonomiya sa Tibok Silangang Asya ang epekto ng mga pandaigdigang aberya, kabilang ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at patuloy na habon sa supply chain. Adya, patuloy ito nakaapekto sa mga ekonomiya ng rehiyon, kaya't malagang tiyakin na mananatiling bukas, matatag at resilient ang ASEAN. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ni Roque na itutuloy ang ng BLAC ang mga pangunahing inisyatiba gaya ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045. Ating pakinggan ang bahagi na payag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. We face now, from rising energy costs to supply chain disruptions, are at their core disruptions to connectivity, and their effects are immediate, felt across our economies and by our people. This gives our discussions today a clear sense of purpose. We are here not only to respond to these pressures, but to ensure that our region remains open, stable, and moving forward. At the same time, we continue the work we have set for ourselves. Ating napakinggan ang bahagi na payag ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Inasahan maglalabas ng joint statement ang mga leader ng ASEAN sa araw ng Biyernes kaugnay ng kolektibong tugon sa krisis sa Middle East, kung saan ito ang maglalaman na mga hakbang para palakasin ang seguridad sa enerhiya, patatagin ang mga pamilihan at palakasin ang katatagan sa panalapi at macroeconomic stability ng rehiyon. Isasama rito din ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa pagkain at agricultural supply chains. Gayon din ang pagpapalakas ng humanitarian response mechanisms para sa loob ng ASEAN. How's that, Bombo, ever? Okay. Sige, siguro update lang tayo doon sa feedback naman ng mga bisita natin ngayon diyan sa may bahagi ng Visayas area. Feedback doon sa hosting ng Pilipinas initially after ng pagdating nila diyan, lalo yung mga leader ng iba't ibang state. Ngayon, Bombo Genesis, na patuloy na mayroong ginagawang pagpupulong ang iba't ibang leaders ng ASEAN, most especially ginaganap ngayong gaganaping BIMP Yaga, Bombo Genesis na gaganapin pinanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos itang special summit ang BIMP Yaga ng Brunei, kasama ang Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia at Philippines. Nag-consist ito ng ating growth area. Ito ay bahagi ng 48th ASEAN Summit na naglalayong palakasin ang koneksyon at pagkuluniyang kooperasyon sa Southeast Asian region. Kasama din ito si Presidente Marcos, sina si Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah at si Indonesian President Prabowo Subianto at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Bombo Genesis. Wala naman silang reklamo so far doon sa hosting natin. Pagkain, hospitality ng mga Pilipino, wala namang ganitong reklamo, Bombo Nathaniel.
So far, sa ngayon, Bombo Genesis, wala naman tayong nalaman na mga impormasyon na meron silang reklamo regarding sa pag-host ng Philippines. In fact, no, ating nakita kanina, ilang mga leaders ang nasiyahan sa pagdating sa airport, sa Mactan International Airport, nakita nila mayroong mga presentasyon katulad ng street dancing, ilang mga festival dito sa Cebu, Bombo Genesis. Okay. Thank you so much. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Radio Cebu. Yes, sa International Media Center ng Lapu-Lapu City para sa ASEAN Leaders Summit 2026 ng Bombo Radio Philippines. This is Bombo Nathaniel Sandoval for the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.